Halos yero na lang ang kita sa bahay na yan ng tangayin ng baha sa Dinalupihan, Bataan. Kuha yan ngayong umaga ng isang mag-e-evacuate ng residente. Ligtas namang nakalikas ang uploader. Tatlong barge ang sumadsad at isang bangka ang lumubog sa gitna ng masamang panahon sa Batangas. Hanggang dibdib naman ang baha sa ilang bahagi ng Calasiao, Pangasinan, kaya may ilang residenteng sumakay sa sirang ref. May report si June Veneracion. Umabot hanggang dibdib ang baha sa barangay Lasip sa Calasiao, Pangasinan kagabi. Dahil walang bangka, sa sirang ref sinakay ang mga inilikas na residente at kanilang gamit. Kwento ng uploader, naging lampas tao ang baha, kaya nagpa-rescue na sila. Sa Calasiao pa rin, isa namang ahas ang pumasok sa kulungan ng manok sa gitna ng pagbaha. Kinailangang sagipin ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Malalim po ang baha. Lampas tao. Pati yung bahay namin naabot na yung sahig. Wala na kayong matulugan. Sa Dagupan City, di sinanto ng baha maging ang simbahan. Isinailalim na sa state of calamity ang Calasiao at Dagupan City. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, mahigit 700 ang dinala sa evacuation center sa buong lalawigan. Sa Calaca City, Batangas, 3 barge ang sumadsad noong Sabado bunsod ng malalakas na hangin at alon. Ligtas ang 21 crew member ng mga barge. Ayon sa Philippine Coast Guard, may kargang mahigit 4,700 metric tons ng molasses ang mga barge. Isa sa mga ito ang nagkatagas. Yung isa sa mga barge ay nakitaan ng leak at may mga tumatagas nga na molasses, pero base sa assessment ng mga eksperto, wala naman daw itong banta sa kalusugan at kalikasan dahil ang molasses ay organic at kusa rin naman daw nawawala. Pero dahil sa pangisdaan sumadsad ang mga barge, di makapaghanap buhay ang mga mangisda. Wala kami hanap buhay ngayon. Stumble na. May ilang nagpapasalamat naman dahil naging harang ang mga barge sa naglalakihang alon. Kung wala pong ganyan, sira na naman po itong marami na naman po sisirain siyang mga bahay. Sa Lian, nakaligtas naman ang 11 sakay ng bangkang pangisda na pinalubog kaninang madaling araw ng mga naglalakihang alon. Sa Occidental Mindoro naman, bumigay sa malalakas na alon ang bahagi ng seawall sa Mamburao. Naglagay muna ng mga sandbag para didirektang tamaan ng mga alon ang mga bahay. Mahigit 100 pamilya sa 5 barangay ang inilikas dahil sa abot bewang na baha. Sumuong naman sa Rumaragas ang ilog ang mga residente matapos maputol ang tulay papuntang Abra de Ilog. Sa Hermosa, Bataan, nagbistulang ilog ang mga binahang kalsada. Sa Iloilo City, halos 80 barangay ang binaha. Ilang puno ang nagsitumbahan. Halos 40,000 pamilya ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha sa buong Western Visayas. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaiwanag ang Quezon City LGU kung bakit di matatayuan ng hinihiling na riprap ang isang barangay kung saan may nabunot na kawayan mula sa bangin at bumaon sa mga nabagsakang sasakyan. Sa Maynila naman, di nakaligtas sa mga hayop sa isang pet shop na nalubog sa baha. May report si Maki Pulido. Kasabay ng pagguho ng lupa ang pagkabunot ng mga kawayang ito sa Don Vicente Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Halos maharangan ang kalsada kaya bumigat ang daloy ng trapiko. Itinanim daw ni Dondon ang mga kawayan noon sa pag-asang mapigilan ang pagguho ng lupa. Nasa gilid kasi mismo ng bangin ang kanilang bahay. Parang humangin lang naman. Tinignan ko tapos bumagsak na pala yung kawayan. Isang nakaparadang SUV at isang taxi ang nabagsakan ng mga kawayan. Ang taxi driver at may-ari ng SUV, hindi na nahintay ang city engineer na mag-a-assess sa pagguho. Pinag-iitak nila ang kawayan para maalis ang kanilang sasakyan. Wala ma'am, kasi kung antayin pa namin ang city engineer, babalikan nila daw, kaya may dalawang bagyo pa. Pag naggumuho itong bahay, tatabunan na ng lupa ang taxi. Puwersahan ng pinalika sa mga nakatira sa 3 magkakatabing bahay sa gilid ng bangin. Ang naturang bangin, matagal na raw inaapila ng mga residente na mapatayuan ng riprap. Lahat ng mga kandidato pupunta dyan. Pinapakita namin, picture lang sila, sukat-sukat. Wala naman nangyayari.
Pero sabi ng Quezon City LGU, non-buildable zone ang lugar. Matagal na raw silang nag-abiso na mag-relocate na ang mga nakatira roon. Magbibigay raw sila sa mga apektado ng ligtas at abot kayang matitirhan. Sa Maynila, inilikas ang ilang hayop mula sa pet shop sa Arangke Market. Pero hindi lahat na isalba dahil sa biglang taas ng tubig noong Lunes ng gabi. Dahil sa sirang pump, mabagal ang paghupa ng tubig sa loob ng pamilihan. Kaya kanina inumpisahan na ang pagbomba ng tubig mula rito. Para bumaba naman ang baha sa Taft Avenue, nagsimula na ng declogging operation ng MMDA. Sako-sakong burak ang nasalok sa mga drainage system. Sa Valenzuela, maraming motorsiklo ang tumirik dahil sa baha na hindi pa rin humuhupa sa barangay Dalandanan. Ang isang four-wheel hindi kinaya ang baha at hinatak na ng isa pang sasakyan. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit hindi pa humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan, pinipilit ng ilang residente na makapasok na sa trabaho. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, may report si Nico Wahe. Nico. Atom, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Kalumpit, Bulacan kung saan nakataas ang state of calamity. Pero marami sa mga residente rito ang ayaw papigil na magtrabaho para may makain sa gitna ng masamang panahon. Hindi magkamayaw ang mga residente ng Barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan sa pagkuha ng ayuda mula sa LGU. Dahil sa baha, marami ang hirap na rin sa pagbili ng pagkain. As of now, medyo hirap ngayon. Dahil maraming maraming din nakakapaghanap buhay. Kaya medyo hirap talaga ang Barangay Calizon. Pero may ibang residente na pinipilit makapasok sa trabaho, gaya ng factory worker na si Emmanuel. Sir, buti papasok pa tayo ganito na itsura dito. Hanggang kaya po may sasakyan papasok po. Pero hindi may tatanggi na mahirap daw talaga. Ngayon ang pasok ko po ay alas 8, kailangan po na maagang umalis para may masakyan pa po. Pwede na lang mag-absent? Kailangan po Ang magpinsang ito, naabutan naming dala ang mga bag na may pang isang linggong damit. Lilikas daw muna sila para makapasok sa trabaho. Ngayon po, hanggang saan na doon sa inyo? Gabewang po ngayon Ewan ko baka bukas hanggang dibdib na po yan Ba't po naisipan nyo lumikas na? Pumapasok po kayo, mahirap pagkapapasok Dito sa Barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan, hindi naman daw agad bumabaha kapag nag-high tide ang Pampanga River. Pero sa oras na magpakawala na ng tubig, ang Bustos at Ipo Dam dahil sa masamang panahon, saka na aangat ang tubig at mawawala lang matapos ang isang linggo. Depende pa kung hindi masama ang panahon. Ibang kalbaryo naman ang epekto ng baha kay Mang Monico at asawang si Emerita. Kailangang ilipat muna ni Mang Monico ang kanyang asawa sa bahay ng kapatid nito para sa nakaschedule na dialysis bukas. Ang misis ko dinadialysis 3 beses isang linggo. Kaya linipat ko dito. Kasi bukas alas 4:30 maga, punta kami ospital, dialysis. Alas 5. May hirapan kasi siya kung manggagaling sa bahay nila na lubog sa baha. Kumukuha kami sa baha. Naglalakad kami, muulam pa. Pagkayang masakyan. Sana nga bumaba na yung tubig para maayos kami makapunta. Ayon sa LGU, umakyat na sa mahigit 41,000 ang pamilyang naapektuhan ng baha. Mahigit 306 na po ang nasa evacuation center. Panawagan ng LGU sa national government, tulungan silang solusyonan ang matagal ng problema ng Kalumpit sa baha. Dito po sa amin sa pamahalaang bayan ng Kalumpit, sa lokal, ang magagawa po namin magkaroon po kami ng pumping station. Pero po, kailangan po namin ng tulong ng national, especially yung mga DPWH po, na makulong ang kailugan po namin. Atom, patuloy na nakaalerto ang LGU ng Kalumpit sa mga bahang lugar dito. Lalo't bukas ay may nakaamba na namang 4.9 meters na high tide. Ikalawang araw pa lang yan ng 4 na sunod-sunod na high tide sa Pampanga River. Atom. Maraming salamat, Nico Wahe. Tatagpuan na ang labi ng babaeng sakay ng SUV na nahulog sa sapa sa Camarin, Caloocan nitong Lunes ng gabi. Na-recover ang kanyang labi sa Barangay Taliptip sa Bulacan, Bulacan. Kinilala siya ng kanyang mga kaanak base sa suot niyang kwintas. Nauna nang natagpuan ang labi ng driver ng SUV kahapon na ayon sa kanyang may bahay ay nakatawag pa bago maaksidente. Tumanggi munang magpa-interview ang pulisya at ang kaanak ng babaeng biktima.
Interest rate ng calamity loans sa SSS, ibababa mula 10% sa 7% per annum. Papayagan na rin daw ang mga miyembro na muling mag-apply ng calamity loan pagkalipas ng 6 na buwan, basta hindi pa overdue ang kanilang kasalukuyang calamity loan. PNP Chief Nicolas Torre III kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa vlog na pinost itong linggo, pinatikos ni Baste si Torre kaugnay ng pag-aresto nito sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ni Torre, magtapat sila sa boxing match para makalikom ng pondo para sa mga apektado ng baha. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya bita. But you're a coward. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa basura, barado at lumang drainage system ang kabilang sa mga itinuturong dahilan ng paglala ng baha sa Metro Manila. Nagtayo rin daw ng mga istruktura sa mga daluyan ng tubig. May report si Joseph Moro. Sofa, lumang muebles, gulong, troso at pintuan ng ref. Ilan yan sa basura na hakot sa Tripa de Galina Pumping Station. Isa ito sa 71 pumping station na ino-operate ng MMDA para makatulong sa pagpapahupa ng baha. Kailangan lang naming mapump out palabas yung tubig. Minsan nagkakaroon ng delay dahil sa basura. Bumabara rin ang basura sa mga drainage kaya bumabagal ang paghupa ng baha. Sabi ng Public Works Department, papalitan na rin ang mga lumang drainage pipes sa Metro Manila na maliliit na nga barado pa. 70% of the drainage system in Metro Manila are already shielded. So, the efficiency of the drainage system at Metro Manila is only about 30% siguro. Bukod sa basura, itinuro ng geologist at UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay na dahilan ng pagbaha ang pagtatayo ng mga bahay, gusali at kalye sa ilang natural na daluyan ng tubig. Sangayon dyan ng DPWH. Because of development and population increase, actually halos wala na pupuntahan ng tubig baha kundi sa mga drainage system nila. Naano na rin ipinunto ng MMDA na posible umano na pagpapalala ng pagbaha ang konstruksyon ng MRT-7 Batasan Station sa Commonwealth Avenue. Sama-saring basura ang nakuha roon. Sa drainage namang ito may nakaharang na poste ng MRT-7 ayon sa MMDA. Problema nila ang itinayong manhole sa ibabaw mismo ng drainage pipe culverts pati na ang footing wall ng proyekto. Sabi naman ng MRT-7 Project Management Office ng SMC, hindi ang kanilang pasilidad ang nagpapabaha sa Commonwealth. Itinayo raw nila ang kanilang mga estruktura sa labas ng existing drainage lines at hindi nila nakakahadlang sa daluyan ng tubig. Kaugnay naman sa pinupunong manhole, nakita raw nila sa pagsusuri na hindi ito nakakahadlang sa daloy ng tubig sa pipe culverts. Binahari ng San Mateo at Rodriguez Rizal, pero ayon kay Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista, hindi raw ang pag-apaw ng Wawa Dam ang dahilan yan kundi ang mga flood control ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Napansin namin na yung mga riverbeds masyado ng silted din. Mabababaw na yung mga riverbeds. Kailangan din natin ma-increase yung carrying capacity mga ilog para mas mabilis yung pagdaloy ng tubig baha. Bilang tugon sa pagbaha, magtatayo raw ang DPWH ng mga dam sa Sierra Madre para mas kontrolado ang tubig mula roon pababa sa Metro Manila. We might be able to start doing that 2027, 2028 siguro. Solusyon din ng 24.9 billion peso Metro Manila Flood Control Project na isa sa moderno ang nasa 40 pumping station at magtatayo ng 20 bago. Hinuhukay rin at pinapalalim ang Pasig at Marikina River, gagawa rin ng catchment basin o pansalo ng tubig sa San Mateo Rizal. Para hindi rin bababa kaagad dito sa Marikina River o kaya sa Pasig River. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Team Barda, be ready! Muling makikita on-screen, in one frame, sina Barbie Forteza at David Licauco sa seryeng Beauty Empire. Plot twist ba to? Hindi. Or surprise? Oo, surprise. Surprise. Ay, may surprise! Hindi na surprise kasi na-interview ko na.
Ano ba yan? Surprise ka ba? Super. Talaga? Hindi, joke lang. Ayan. Then napag-usapan na namin to, syempre. Matagal na eh. Actually, matagal na siya dapat pumasok. Pero yun, finally, okay din na ngayon siya pumasok dahil like bumibigat na rin yung mga eksena namin. So, perfect timing. It's been 7 months since I last acted, which makes me excited actually. And also, obviously, I'm working with Barbie again. Papa, may ginagawa ka ba? Wala, may kailangan ka? Masunurin, masipag, at certified dedicated husband, si Dennis Trillo na yan. Sa latest IG reel ni Dennis, sinusunod niya ang lahat ng utos ng misis na si Jeneline Mercado. At iniiwan ng mga ginagawa, maasikaso lang ang asawa. Ani ng award-winning actor, walang best actor pagdating sa bahay. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.